Nagpapatuloy po ang News at 1. Sa mga oras na ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat ng live. Maraming salamat, Kirby. Isang malawakang positibong pagbabago sa Pilipinas ang inaasahan ni Pangulong Aquino na personal na makikita ng mga dignitaries na darating sa bansa ngayong taon. Sinabi ito ng Pangulo kaninang umaga sa kanyang pagharap sa 7 mga bagong ambasador sa Pilipinas sa isang seremonya sa Palasyo. Ni Pangulong Aquino ang taong 2015 bilang taon ng pagbisita sa Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo sa 7 mga bagong ambasador sa bansa sa seremonyang ginanap sa Palasyo. We welcome you to the Philippines, a country home to a creative, dynamic, and talented people. A nation that has, for the past 5 years, shown the world that reform and integrity work in a place of genuine warmth and friendship. Sa Rizal Hall ng Malacanang, tinanggap ng Pangulo ang mga credentials ng mga ambasador sa Pilipinas ng mga bansang Argentina, Panama, the Netherlands, South Africa, Congo, Nepal at Ireland. Sa formal na pagsisimula ng kanilang tour of duty, ibinahagi ng Pangulo ang kahalagahan ng taong 2015 sa Pilipinas. For the Philippines, 2015 is a pivotal year. We have already welcomed the first batch of delegates for APEC 2015, and we will continue welcoming guests and dignitaries from all over the world, all of whom will be able to personally witness the large-scale positive transformation of our country. Sinabi rin ng Pangulo na ang taong 2015 ay pagkakataon para higit pang isulong ang mga reforma ng gobyerno at ang kapakanan ng mga Pilipino. 2015 also provides another excellent opportunity for us to strengthen the gains of reform, explore avenues of cooperation, and likewise reinforce our ties with partners and friends, both at home and abroad, so that we may work more closely towards the advancement of our countrymen, our region, and the wider international community. Thus, I look forward to working with you towards this meaningful objective. Bukod sa pagtanggap ng credentials ng mga bagong ambassadors, nasa schedule din ni Pangulong Aquino ngayong linggo ang pagbisita sa lalawigan ng Romblon. Samantala, Kirby, sa katatapos-tapos lamang na press briefing ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, muling binigyang diin ng Malacanang ang kahalagahan ng pagbabawas ng subsidy sa MRT at LRT. Sa briefing kanina ay nagawa pang basahin ni Secretary Lacerda ang bahagi ng SONA ni Pangulong Aquino taong 2013 kung saan ay ipinaliwanag ng Pangulo kung bakit kailangan gawin ito. Tinampo natin kung ano ang kinahantungan ng pag-ipit sa pagtaas ng pasahe sa LRT at MRT. Ang tinatayang gasto sa bawat biyahe ng pasahero ng LRT, 40 pesos. Ang bayad ng pasahero, 15 piso. Ibig sabihin, sagot ng pamahalaan ang natitirang 25 piso. Sa MRT po, 60 pesos ang totoong gastos, 15 piso sa pasahero, 45 pesos sa gobyerno. Sa huli, bawat Pilipino abonado. Nasa Mindanao ka o Visayas ka man, na ni minsan ay hindi nakatungtong sa LRT o MRT, kasama ka sa pumapasan nito. Ang masaklap pa nga po, dahil pinamigay na ng nakaraang mga pinuno ang commercial development rights natin dito, bawat pisong maaaring makalap mula sa mga poster at billboard na nakapaskil sa stasyon o sa tren man na pupunta sa pribadong kumpanya kaysa sa gobyerno, ang pwede sanang pagkunan ng panustos sa maintenance at operation na wala pa. Siguro naman po makatwirang ilapit man lang natin sa ibinabayad sa aircon bus ang pasahe ng LRT at MRT upang maituon ang subsidiya sa iba pang serbisyong panlipunan. This is not about raising taxes. This is about allocating funds to other funds from MRT to other areas or projects where we can also help the people who do not benefit from the MRT service. We have not taken away the subsidy from the MRT, the entire subsidy from the MRT passengers. So that is a fair way of sharing the government funds. Samantala, kaugnay naman ng napabalitang pagbibitiw sa pwesto ni Customs Commissioner John Philip Sevilla, nilinaw ng palasyo na wala silang natatanggap na anumang resignation letter.
Maraming reforms na ginagawa si Commissioner Sunny Sevilla. So, remember, he brought in maraming reforms na ginawa, institutional reforms like we replace a number of commissioners. We also remove a number of there was the collectors. So, mga reforms na ginagawa. Nag-improve ang collection sa customs. So, wala kami nakikitang katwiran kung bakit nagkaroon ng ganitong balitang magbibitiw si Commissioner Sunny Sevilla. Samantala sa schedule naman ni Pangulong Aquino ngayong araw matapos niyang tanggapin ang credentials sa mga bagong ambassador kaninang umaga ay abala naman ang Pangulo sa pagkakataong ito sa isang meeting kasama si Senador Bam Aquino. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon. Maraming salamat sa iyo, Elena.